Kamakailan lamang po ay naglabas ng panibagong regulasyon ng Supreme Court tungkol sa extradition. Maraming mga kababayan natin ang naghiling na gumawa tayo ng reaction video tungkol dito kasi gusto nilang malaman anong epekto nito sa mga pending cases ngayon ni President Digong at saka yung mga potential na isasampa daw na kaso laban kay Sara Duterte, kay Bato de la Rosa, kina Bongo at mga ilan pa mga opisyales ng pamahalaan. Yan pag-uusapan natin ngayong gabi. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Well, ang nilabas po ng Korte Suprema na kautusan ay hindi na po iba doon sa ating mga diskusyon noon na ang pagkaka-extradite nila kay Digong sa Hague ay hindi tumutugma sa existing na extradition laws natin kahit na sa Rome Statute. Ang ginawa lamang po ng Korte Suprema ay vinalidate nila o ni-reiterate, inulit nila na ito ang tamang proseso. Actually, nasa batas na po ito sa 1951, doon po sa PD 1069, at even in the Rome Statute, nandun po yung proseso ng extradition. Pinili lang ng pamahalaan na ito na huwag sundin yun. At ngayon, sinasabi ng Korte Suprema, ay ito na talaga dapat ang sundin ninyo na regulasyon. Anong epekto nito doon sa mga potential na kaso na isasampa pa daw at mga warrant of arrest na i-release ng ICC laban kay Bato de la Rosa, kay Bongo at kay Sara Duterte? Well, with these recent pronouncements ng Supreme Court, malinaw na ngayon na hindi nila pwedeng ulitin ang ginawa nila kay Digong. Kaya, well, para sa ating mga kababayan, yung sinabi po natin noon that extradition is primarily a judicial function. Ito po ay inulit lang ng Korte Suprema sa kasalukuyan na hindi po ito executive determination lamang. Kailangan dadaan ito sa husgado. Hindi pwedeng ang presidente, ang Department of Justice o ang kapulisan lamang magdidesisyon kung sinong ipadadala nila sa abroad upang ikulong doon. Ito po ay isang magandang development at itinataas ng Supreme Court ang soberenya ng ating bansa at sinasabing kailangan pa rin na malaman o idetermina ng hukuman ng Pilipinas na nagpa-function naman sa kasalukuyan bago po ilipat ang sino mang Pilipino o alisin siya sa kanyang sariling bayan. At ano po ang epekto nito doon sa kaso ni Rodrigo Duterte ngayon na nasa Hague? Well, kahit na po naglabasan ng ganitong regulasyon ang Korte Suprema, hindi pa rin po basta pwedeng ibalik si Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas on the basis of the Supreme Court recent pronouncements or order. Kasi nag-acquire na po ng jurisdiction ang ICC kay Digong by bringing him there at kailangan nilang tapusin yung proceedings. However, itong regulations na ito nilabas ng Korte Suprema ay magkakaroon ng epekto doon sa mga kasong isinampa sa responsable sa pagkakadala kay Rodrigo Duterte sa Hague. Dito kasi ini-establish na ang kamalian ng kanilang ginawa, which can lead the basis for criminal and administrative actions against them. Yung iba nagsasabi parang masyado yata nakikialam ang Korte Suprema sa gawain ng presidente. No? Hindi po. Hindi ito ang unang pagkakataon na ang Supreme Court ay nag-interfere o nag-intervene at gumawa ng mga regulasyon upang protektahan ang karapatan ng mga mamamayan. Kahit na po nung panahon ni Rodrigo Duterte, nung kasagsagan ng tukhang, naglabas din po ng hiwalay na regulasyon ang Korte Suprema upang maibsan, mabawasan, o mapadali yung kaso ng mga detainees noon na involved sa droga. Ito po yung ginawa nila, yung regulation on plea bargaining. Bagamat may opposition dito ang Department of Justice at hindi pumapayag lagi ang DOJ sa plea bargaining, naisulong pa rin po ito at umandar at maraming mga detainees noon ang napalaya ng dahil po dito sa plea bargaining. Kami po bilang mga abogado, nung dumalao na yung tukhang, hindi naman po talaga kami 100% na bulag na susunod lang dito. Alam namin na mayroong mga kamalian, lalo na ang kapulisan sa implementasyon na to. Kaya patuloy kami na nakikibaka sa kanila. Lumaban kami sa mga pulis. Hindi dahil sa naniniwala kaming hindi drug addict yung mga tao, kundi na hinuhuli nila, kundi naniniwala kami na may mga fundamental na karapatan pa rin na dapat na protektahan. Pero in general, I still believe that the war on drugs is a successful campaign. This is what is happening in Brazil right now at nauulit sa kasalukuyan. At pag-uusapan po natin yan in a separate video.
But as of today, ang sinasabi natin, because of the rules on extradition treaty, nilinaw na ng Korte Suprema na kailangan talagang dumaan sa husgado ang sino man na ahensya ng pamahalaan na nais dalhin ang isang Pilipino sa ibang bansa. Although the DOJ would still have to file a petition for extradition at sila pa rin ang mangunguna dito, ang korte pa rin ang magdedetermina kung sino nga o paano nga ba ililipat o papayagan ba na ilipat ang mga Pilipino papunta sa ibang bansa. Marami po pong features ang regulasyon na ito at ito po ay advantageous naman po para doon sa mga Pilipino as it should be at dapat ganoon naman talaga. Sapagkat ang batas ng Pilipinas, dapat ang pinoprotektahan ito ay ang mga Pilipino at hindi ang mga banyaga. At dan po sa regulasyon na ito na sinet ng Supreme Court, ang malinaw dito, hindi nila basta-basta pwedeng dalhin si Sara Duterte sa Hague o si Bato de la Rosa o si Bongo o sino pa mang gusto nilang isama na muli dito sa kaso na ito, which is a welcome development para po doon sa mga taga-suporta ng mga senador na ito na binanggit ko at lalo na po kay Sara Duterte. Kaya tayo pong lahat, ang kailangan lang natin gawin, huwag tayong basta mawawala ng pag-asa. There is always hope, there is always a fight in us na pwede pa nating ilabas. Kailangan lang po natin patuloy tayong makilahok, patuloy tayong mag-participate, patuloy tayong mag-aral. Sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas at iiwanan po namin kayo dito sa magandang lugar ng Paway, Ilocos Norte. God bless us all.